mga kababayan ko. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagwalwal sa Dumaguete, mga kababayan ko. Eto na naman, kagaya na sinasabi ko sa inyo, last week mga kababayan ko, sabi ko, 'di ba? Last week, I think it's 2 months ago, 1 month ago, no? Antayin nyo mga kababayan ko, magmumura ulit 'yan. Magwawalwal ulit 'yan. Mumurahin na naman yan si PBBM. O hindi nga ako nagkamali mga kababayan ko. After 3 weeks, 1 month, eto na po mga kababayan ko, nagkatotoo po yung hula natin. Mga kababayan ko. O, di ba? Nakita nyo, nagwalwal pa rin si Digong. O, eto. O, yung mga DDS na nanonood dyan, o, eto, tingnan nyo ha. Ma'am Percy Castillo. Yes, andyan po kayo sa Japan, pero Bongbong Marcos pa rin po kayo. Meron po kasi mga nasa Japan, yung mga nataniman ng mga DDS, akala mo mang-alipusta kay PBBM, grabe. 'Di ba? Pinagmamalaki ni Pebbles Cunanan yun, yung vlogger niyang adik. O eto, panoorin natin mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Napuno ng mga mura at pambabatiko sa Administrasyong Marcos ang prayer rally sa Dumaguete City na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muntik pang hindi matuloy ang programa. Binawi kasi ng LGU ang kanilang permit. Alam nyo, expected na namin yan. Ako ano Ma'am Cheryl expected na namin yan na si Duterte magmumura na naman yan. Pag nagmura yan, automatic magwawalwal din ulit yan. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo dito right now mga kababayan ko, kung nanonood po kayo sa akin, ay kung paano natin i-debunk to mga kababayan ko. Panoorin natin ha. Kapag ng balitang yan, si Maricel Halili. Pasado alas 6 kagabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dumaguete City. Grabe oh. Nanginginig pa si Kuya. Oy. Grabe yung nginig ni Kuya. Duterte! Tuloy. Para lumahok ng prayer rally. Pero pagdating pa lang sa venue, dismayado na siya. Bakit na naman dismayado siya? Tuloy. Bigla kasing binawi ng LGU ang permit kahapon at pinasasara dapat ang parke. Sinubukan kunin ng News 5 ang banig ng LGU ng Dumaguete sa nangyari, pero tumanggi muna silang magsalita sa issue. Ito kasi yan, mga kababayan ko, binawi yung permit nila because hindi naman alam na darating si Duterte mga kababayan. Ito biggest mistake nyo sa Maisog. Alam nyo, kung kayo dyan pa lang sa rally nyo, sinungaling na kayo, what if pa kaya pag nakaupo na yung mga pambato ninyo? Tama ba ako mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Kasi ang alam ng LGU, walang Duterte darating. Walang ganitong darating. Hindi sila naging tapat. So ngayon mga kababayan ko, yung puwersa ng pulis natin, hindi rin sapat. Kumbaga may mga VIP May mga VIP tayo na dumarating. Once na may mga VIP tayong darating, mga kababayan ko, dapat iniingatan yan. No matter what happen, kung may mangyari dyan, pananagutan ng gobyerno yan. Tama ba ako? Mga kababayan ko? Mga kapatid? Akala ng mga taga Dumaguete, walang Duterte, wala, rally-rally lang, maisog na, maglalakad-lakad lang sila. Pero hindi nila sinabi, mga kababayan ko, na may Duterte. Alam nyo po ba, pag may mga ganyang rally, may mga VIP, kailangan po ng permit niyan. Opo, permit talaga. At binigyan naman sila ng permit. Suddenly, mga kababayan ko, yung first choice nga daw nila, yung sa Freedom Park. Eh buti na lang, yung sa LGU ng Dumaguete, ayaw mayurakan yung Freedom Park nila. Eh maganda po, saludo po ako dun sa inyo ha. Sa mga sa LGU ng Dumaguete. Mga kababayan ko, saan po ba kayo makakita ng rally? Mga kababayan, no? Sa Freedom Park ay makikipagmurahan po kayo, mumurahin nyo po yung mga taong ayaw nyo lang. Diba? Hello Ma'am Karina, kain. Hello po sa inyo. Tuloy natin.
Ang mga dumalo naman sa rally kagabi, hindi umalis ng Freedom Park kaya natuloy pa rin ang programa. Pagsampa sa entablado, dito tahasang sinabi ni Duterte kung sino sa tingin niya ang nagbabawi ng permit. Bintang na naman na wala na naman ang saysay. Eto na naman si Duterte, magbibintang na naman. Para lang din to si Morales, mga kababayan ko eh. Walang ebidensya. Tuloy. Ewan ko ba kung bakit, anong klaseng utak? Nagbigay ka naman ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Oy! Hindi dahil kay Marcos, hindi nila sinabi na nandiyan ka. Ang alam nila, maisog rally lang, mga kababayan ko, na kayo sila lang. Pero walang sinabing Duterteng darating. Ang sisihin mo, yung organizer na gumawa niyan, hindi binanggit sa ating pulisya. Pag nag-rally ka sa LGU, meron kang communication sa police, sa security. No? Ang dami nyo nga nilalabag dyan sa rally. Wala kayong cubicle, wala kayong ambulance. Naknan teteng, oh! Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kontak. Kita mo? Dumayo ka na lang sa Dumaguete, nang bastos ka pa. Grabe talaga tumatanda na to, oh. Dumayo ka na lang sa Dumaguete, binastos mo pa yung LGU, pasalamat ka pa nga, pinapunta ka pa nga dyan eh. O, di ba, Madcap? Tama ba ako? Shoutout sa'yo, kapatid. Tuloy. O, ita mo, sinisigawan ka sa mata, bobo daw. Ulit, tama ba pagkakadinig ko? Bobo! Bobo daw. Ano ba yun? Sinisigawan ka ng ganon? Tuloy. Hanap kayo ng iba. Gaya naman ng mga naunang prayer rally, mas napuno ng mga mura at pambabatikos sa Administrasyong Marcos ang mga litanya ni Duterte. Alam nyo, sanay na kami dyan, mga kababayan ko eh. No? Mr. Duterte, don't pretend that you are powerful in front of sa harapan ng mga probinsyano. No, mga kababayan? Kasi pinapakita mo na powerful ka kahit saan eh. Kita mo, hindi ang mga nauuto mo na lang yung mga nasa probinsya na lamang. 'Di ba? Una niya ulit binakpakan ang isinusulong na economic charter Ito, pakinggan natin to change ng Kongreso. Imbes kasi na maghikayat ng foreign investors, may iba raw talagang agenda si Marcos at Chacha, sabi ni Digong. Ang tanga naman ni Duterte doon. Sorry ah. Kasi ang punto niya dito in Bisaya words kasi, maghatak na lang daw ng investor si Duterte, si Marcos Jr. Ano mang gagawin natin? Ito, naku naman, no? Alam mo, paulit-ulit na lang ang paliwanag ko dito. Ewan ko na lang kung kabisado niya na yung mga linyahan ko. Panoorin niyo to, Ulitin ko. Mas napuno ng mga mura at pambabatikos sa Administrasyong Marcos ang mga litanya ni Duterte. Una niya ulit binakpakan ang isinusulong na economic charter change Ang una niyang binakbakan ng economic charter change. ng Kongreso. Imbes kasi na maghikayat Imbis daw ng foreign investors, na manghikayat si Marcos Jr. ng foreign investors, may iba raw talagang agenda si Marcos at Chacha, sabi ni may iba din daw agenda si Marcos at Chacha. Ito, makinig kayo sa akin, pakinggan nyo. Idedebunk ko tong tatay nyo, mga Duterte. Makinig kayo, yung mga basher dito, yung mga DDS ko, mga basher. My dear bashers, makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Ang sabi ni Duterte, imbis na daw na maghatak na lang daw si Pangulong Bongbong Marcos ng investors, mas inuuna pa daw niya economic chacha. Nasang planeta kaya tong tao na to, mga kababayan ko? Parang nakapenta nila. Ito, mawalang galang, former President Duterte, no? Paano, alam mo, sabi mo, imbis na maghatak na lang si Marcos Jr. ng investors para papasukin sa Pilipinas. Anak ka ng teteng, nakailang labas na ba si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa? Diba? Sorry mawalang galang excuse, no? Nakailang labas na ba si Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Napakarami na, diba? Tapos binabatikos yun na binabatikos. Tapos ngayon palalabasin mo si Pangulong Bongbong Marcos, sabihin mo na maghatak ng investors. Ginagawa mo na naman tanga si BBM kahit na ikaw Diba?
Imaginein mo, pinupunan nyo si PBBM sa paglabas-labas ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman daw napapala. Tapos ngayon, sasabihan mo na dapat tagahatak na lang ng investor si PBBM nang sa ganun ay umaangat ang ating ekonomiya at hindi yung economic chacha ang pag-usapan. Mga kababayan ko, sa lahat ng inatak ni PBBM, mga kababayan ko, na investor sa bansa, mga kapatid, makinig kayo makinig po kayo, this is very important. Mga kababayan ko, lahat ng nakuha natin pledges. Pledges, pangako lang, pangako. Pangako yon mga kababayan ko. Pero para matupad yung pangako na yun, mga kababayan ko, ano kailangan natin gawin? Mga kababayan ko, kung ako investors, for example, sa pamumuno ni Duterte, kung ako investors, galing ako sa ibang bansa, tapos mamumuhunan ako sa Pilipinas, tapos makikita ko na 60-40 ang hatian dito, anak ka ng teteng, hindi ako mag-i-invest sa Pilipinas. Diba? Ako yung may pera ako yung may equipment tapos kailangan ko pa ako mausap ng businessman sa Pilipinas sa 60% ang kikitain, tapos 30% lang ang kikitain ko. For example, mga kababayan ko, hindi ko gagawin yun. Sa panahon ni Duterte, ilan ang pumasok na investors, mga kababayan ko? Mabibilang mo lang sa mga daliri nyo. Hindi maraming investors ang pumasok sa panahon ni Duterte, mga kababayan ko. Kaya wag sabihin ni Duterte, mga kababayan ko, na maghatak na lang si Bongbong Marcos ng mga investors para pumasok sa Pilipinas. Paano tayo makakapaghatak ng mga investors sa mamuhunan sa bansa natin, yung mga international companies, kung bulok yung economic system natin? 'Di ba? Ikaw kasi Mr. Duterte, mawalang galang ikaw kasi Mr. Duterte, hindi mo inasikaso ang Pilipinas. 6 na taong kang namuno diyan sa gobyerno. 6 na taong ka namuno dyan sa gobyerno, ang inuna mo, pagpatay, diba? Pagsupil ng mga droga, ano pa? Ano pang inuna mo? Diba? Yung pangungulimbat ng anak mo. Napakarami yung problemang atraso sa sambayan ng Pilipino. Hindi ako literal lang, mga kababayan ko. Diba? Sinasabi ko yung opinion ko sa inyo kasi ito yung totoo Mga kapatid ito yung nasaksihan ko Because nasa grounds ako that time. Diba? Yan yung ginawa ninyo. Can you imagine for the last 3 terms ng termino mo? Diba? 51 billion ang nilagak nyo sa 1st District of Davao. Can you imagine that, mga kababayan ko? Laki ng problema nun. Ngayon, sasabihin mo na si Bongbong Marcos kailangan mag-ibang bansa para kumuha ng investors. Hindi mo nga, kung si Bongbong Marcos nga kumuha ng investors, mga kababayan ko, kung si Pangulo nga, gumawa ng paraan pero pledges Ikaw ba, Mr. Duterte, nakakuha ka ba ng investment? Wala. Hindi ka umubra sa economic. Bagsak ka doon para sa amin. Kaya nga, alam mo, wag na natin padaanin yung mga tao sa pagalit-galit na pangmasa-masa system. Wala kang alam sa paggugobyerno, Mr. Duterte. Hindi ka nararapat dyan. Hindi ka ekonomista Diba? Noon, tumataas ang gasolina, sinisisi sa'yo ng tao. Tapos ngayon, tumataas ang gasolina, sisisi mo kay Pangulong Bongbong Marcos na kahit ang may kasalanan, world market. Diba? Noon ang presyo ng bilihin, gusto mong ibaba, suddenly, hindi mo nagawa. Ang dami mong atraso sa taong bayan. Huwag kami, Mr. Duterte. Kung talagang gusto mong gumunhawa ang Pilipinas, luwagan natin ang economic provision natin, papasukin natin yung mga international investors. Tuloy. Na-debunk kita kaagad, di ba? Ginalaw yan, wala nang katapusan. Ito pa sinasabi niya, mga kababayan ko. Hikayat ng foreign investors, may iba raw talagang agenda si Marcos sa Chacha, sabi ni Digong. Tantanan nyo na yung ibang agenda ni Marcos tungkol sa Chacha. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Huwag nyo na ipagpilitan kung kagustuhan ng taong bayan ng charter change. Wala kayong magagawa doon. Tandaan mo to, taong bayan kami. Si Duterte ka lang. Okay? Tapos na termino mo, Duterte ka lang. O normal citizen ka na lang, kagaya ka na lang namin. Okay? Pag ginalaw yan, wala nang katapusan. Huwag ka nang tumakbo. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon. Kasi magkagulo talaga tayo. Okay. Ang galing ni Daddy, no? Protective na protective si daughter.
Mga kababayan ko, tama ba ako? Yung mga DDS na nanonood dito, di ba? Exactly, sabi ni Tami. Ngayon mga kababayan ko, ang tanong dito, overprotective si daddy kay daughter, mga kababayan. Wag daw gagalawin yung constitution kasi ganito daw. Wag daw gagalawin yung ganito kasi ganito daw. Mga kababayan ko, magkakagulo daw sila. Kung pagbabasi-basihan natin, ano nga ba yung pinaglalaban ni Duterte? Para ba sa taong bayan o para sa unikaihan niya? Di ba napapaisip kayo? Alam mo sa totoo lang, habang nagsasalita siya dito, binubudol niya yung mga taga Dumaguete. Because, ang pinaglalaban niya dito, hindi yung taong bayan. It's between Duterte and sa kanyang anak na babae. Kasi nangangamba si Duterte na hindi maging presidente yung anak niya. Mga kababayan ko, yun lang yun eh. Kaya magkakagulo sila pag pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos yung Constitution. Ngayon, aabangan natin. Ito na po yung bagong Ninoy Aquino. Mga kababayan ko ng Duterte. Duterte version. Tuloy. May magagawa ka ba pag in-extend ng taong bayan si Pangulo? Wala kang magagawa doon. May magagawa ka ba pag pinababasi ayaw ng taong bayan kay Sara Duterte? Wala ka rin magagawa doon. Tuloy. Do not ever believe na ikaw yung exception. Kung siya raw ang tatanungin, naniniwala si Digong na palpak ang unang 2 taon sa pwesto ni PBBM. Ha? Ano? Kung siya daw ang tatanungin, palpak daw ang unang 2 taon ni Bongbong Marcos? Huwag niyo pong burahin, Tita Judy, yung mga message. Hayaan niyo lang po sila. Kung sumamuhin natin, mga kababayan ko, at palpak ito, may ibang topic, kasi si Duterte magulo mag-explain to eh. Patalon-talon to eh, kaya iniintindi ko na lang eh. Ako na nag-interpret eh, mga kababayan ko eh. Sabi niya, mga kababayan ko, kung tatanungin daw po si Duterte, palpak daw po ang unang 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko. Mawalang galang, Mr. Duterte. Paalala ko lang po sa inyo, no? Paalala ko lang kay Mr. Duterte to, Mr. Duterte, kung palpak po si PBBM, di ba po lahat ng proyekto nyo na hindi natapos, tinuloy po niya? Mga kabayan. Tama ba ako? Lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte na hindi natapos, na nawalan ng pondo, si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagtuloy, di ba? Tama ba ako, Mr. Duterte? Kaya kung sablay po si Pangulong Bongbong Marcos para sa inyo, siguro po, ego nyo na lang po yan. Kasi kung tutuusin mga kababayan ko kung tutuusin po mga kapatid, maliwanag po sa sikat ng araw tinuloy po ni PBBM yung mga nabinbin niyang mga proyekto. Diba? Ultimo ngayon sa Davao, yung expressway nyo. Diba, nabinbin nyo ng pagbaba mo? Tinuloy ni PBBM. Yung tulay na pinapagawa dun sa Tagum at Davao, nagkukonekta, na nabinbin, na iwanan ng pagbaba mo, tinuloy ni PBBM. Mga kababayan ko, yung mga pabahay mo sa mga sundalo, hindi para sa mga mahihirap, tinuloy ni PBBM kasi naiwan mo. Ang dami mong infrastructure na naiwan na itinutuloy ng Marcos administration na hindi natapos ng administrasyon mo gamit ang build. Tama ba ako mga kapatid? Tapos yan sasabihin mo, for 2 years, sablay si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka satisfied? Well, kung pagbabasihan natin yung 2 taon mo na pamumuno at 2 taon na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang magkaiba. Mga kababayan ko. Kasi ito na lang, sa war on drugs, ilan na natodas mo? Diba? Humabot kagad ng 30,000. Kay PBBM, mga kababayan ko, sa 2 years niya, sunod-sunod na mga big time na nahuli, mga kababayan. At isa pa, mga kababayan ko, sa administrasyon ni PBBM, lahat ng Chinese sa bilibid tinapon doon sa Iwahig, mga kababayan. Sa panahon ni Duterte, ay, baby yan, mga kababayan. Ngayon, baka gulat kayo, dami ko alam, di ba? Yan ang sinasabi ko, marami ang pinagkaiba nila. Tuloy.
Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Ha? Ang issue ngayon, gutom ang Pilipino, mga kababayan. Grabe si Duterte dito. Si Glenchong nalulukot yung mukha, oh. Si Atty. Vic out of this world. Ito, nalukot din lalo. Lalo na si Roque, mga kababayan, natunaw ang pats. Oh? Oh? Ang issue daw dito, gutom daw ang taong bayan. Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, pag magugutom ka pag wala kang trabaho. Mawawalan ka ng trabaho pag hindi ka naghanap ng trabaho. May mga trabaho sa Pilipinas, tamad ka lang kumilos. May demand ka sa sarili mo. Tama ba ako? Mga kababayan ko? Ngayon, huwag niyong dramahan ang mga taga Dumaguete na gutom sila. Kung talagang tatanungin mo, yung mga kababayan natin naghihirap talaga at kapos sa pera, at kahit naman papano nakakakain ng 3 beses isang araw, sasabihin niya, mga yan, mahirap pa rin kami. Yan ang totoo eh. That's the reality, mga kababayan ko. No, ang iisipin ng mga yan, mga umaten dyan, alam nyo, pinamukha nyo sa kanila, sa taong bayan na mahirap sila. Pinamukha nyo sa kanila, mga kababayan ko, sorry to say, Mr. Duterte, pinamukha mo sa mga taga Dumaguete na sila ay mga mahihinang tao lamang. Yun ang binild up mo sa kanila eh. So, totoo lang. Pinakita mo sa kanila, sinasabi mo doon na sila ay pobre, gutom, kahit na kumakain sila ng 3 beses sa isang araw. Kaya minamind conditioning nyo sila na sinasabi nyo, gutom ang taong bayan. Pero in reality, mga kababayan ko, magugutom ka lang kung ikaw ay pulube, batugan at walang trabaho. O, ayan ang sinasabi ko, Mr. Duterte. Diba? O, tuloy. Mga kababayan ko. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. O, bakit di ba natin binibigyan ng atensyon? May 4-piece nga tayo. Meron tayo mga ayudang AX. Di ba mga kababayan ko? Meron. Sa panahon ni Duterte, hindi na budgetan ng Senado sa AX. O, di ba? May AX ba nun? Wala. Meron, Marasakit Center. Tuloy. Hindi naman kita iniinsulto, pero yung para sa akin, yung performance mo is or was until now still is a dismal failure. Spade. Ay, nako po. Huwag kayong papaloko dito. Mahirap na, mga kababayan, ha? Basta ikaw lang dyan sa itaas, puro ka English. Nitong mga nakalipas na araw, pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na maglalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Duterte kaugnay sa investigasyon nito sa war on drugs at Davao Death Squad. Ayan, mga kababayan ko, tumalon kagad sa isang story. Mga kababayan ko, antayin na lang natin na, antayin na lang kung ako dito, antayin ko na lang makakulong to si Duterte. Sa Hulyo daw ito ilalabas ng ICC. Uy, na-adjust ha. Hulyo, mga kababayan ko ha. Hulyo. Kaya sa mismong prayer rally, hindi na Dismayado na naman si Tanda dito. O, panoorin natin. iwasang maglabas ng sama ng loob ang dating Pangulo. Magsirko-sirko na yung mga tao dyan, tumbling-tumbling na, yung mga anak na may naging bangag na. Magsirko-sirko daw. Ang ibig niya sabihin dito, kahit na magtambay-tambay na anak nyo dyan, nagiging addict na daw. Nasaan kayo? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong mo? Bakit? Bakit? Asan ba yung mga Marcos that time? Ha? Matanong nila, tinatanong mo, di ba? Tinatanong mo, Mr. Duterte. Mr. Duterte, mawalang galang sa'yo, ha? Nasaan ang mga Marcos? Kinukonsinti mo kung nasaan ang mga Marcos during that time. Ito, sagot ko. Ikaw ang presidente that time. Si Marcos walang posisyon during that time. Si Senator Amy ang kasama mo dyan. O ngayon, tama ba ako? Mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Kayo. Saan pupunta kayo dito? Pisuhon, kunin mo.
tangatang itlog. Nagmumura siya. Bastos yung ginagawa ninyo eh. Ikaw ang bastos. Bastusin ko kayo. Bakit sila pumunta dito tapos maghusga? Bakit? Di naman nagpunta si Marcos dyan, ha? Ikaw lang nagdadadaldal dyan sa may entablado, tapos sabi mo, pupunta si Marcos dyan? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala. Ano ang nagawa nila sa atin, sa akin? Wala. Ano, paano mo sasabihin walang nagawa? Marami napapala ang taong bayan. Sa nagtanong sa'yo, yan Dumaguete ba may napala sa'yo nung ikaw ay presidente? Ano, nagawa niyan? Sige, labas ninyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Alam mo, nakakadismaya to si Duterte, no? Number 1 assessment ko sa kanya, mga kababayan ko. Halatang-halata mong desperado mga kababayan ko Compare mo sa, unahin natin to, mga kababayan ko. 2 years ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba nagawa ng 2 years ni Pangulong Bongbong Marcos? Pinagpatuloy yung mga proyekto niyang ginawa. Ano yung mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Isa yun. Pangalawa, mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Within a 1 year, mga kababayan ko, nakapagpamigay tayo ng 100,000 pabahay para sa mga Pilipino. Second, mga kababayan ko, tinutuloy natin, lalong-lalo na mga kababayan ko, yung ilalabas natin ng Maharlika Investment Fund. Mga kababayan ko, pangatlo, isi-safety natin yung ating mga mamamayan. Yung mga kababayan ko, yung peace and order sa atin sa lugar natin. Pangapat, mga kababayan ko, walang namamatay sa war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinatarget natin, yung mga big time na nagsusupply ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan ko. Kaya, mga kapatid, magkaiba sila ni Pangulo sobre. Si Duterte, during that time, sandamakmak, merong, sabi nila, magandang lumabas sa kalsada. Totoo yun. Mga kababayan ko, kasi nagsipagprobinsyahan na po yung mga jadik sa Pilipinas. Mga kababayan ko, umuwi ng mga probinsya, takot matodas. Pero andun pa rin yung fears at takot mo pag naglalakad ka, mga kababayan ko. Andun pa rin yung fears mo na baka mapagkamalang ka ng mga pulis, itukhang ka. Diba? Imagine mo 30,000 na mga namatay na mga Pilipino because of EJK. Diba? Tuloy. Mga kababayan ko, mag-isip kayo, hindi ito panahon para tuspukin natin yung mga ganyang bagay. Mag-isip po kayo, mga kababayan ko, because nalalapit na po ang eleksyon. Manliligaw po sa inyo ng boto yang mga tao na yan. Mga kapatid, kung dyan pa lamang nakikita nyo na ugali nila, nakikita nyo na yung pagkatao nila na makasarili at gusto sila lang ang umaangat, mga kapatid, huwag nyo pong iboto yung mga ganyan tao, mga kababayan ko.